Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Na pinapatigil na ni Gadon ng PIDEA leaks. Asan na yun? Tanggalin na daw si tanggalin na daw si Bato sa pagiging panoorin natin tong hinayupak na to. Tangina si Gadon talaga. Gadon, ano nangyari sa Gadon? Gadon, kailan lakas-lakas mo kaya ginagagay niya ka na Gadon. Si Gadon, natropa ni Trillanes. Eto na. Sino ba marinig? Gadon, nangyari siya Gadon Gadon lumalapad na ilong mo para kasi Jaret lumalapad na ilong mo may kapatid pala si Jaret hugis na hugis kasing hurma lang no? Makapal na masyado ang mukha ni Unggoy. Payag si Maharlika sa Zoom. Ngayon, anong pag-usapan niya? So, dito tayo kay Gadon sa gusto niyang patalsikin si or pa-stop na ho. Kayo po ba? Tanungin ko, pabor po ba kayo dito sa sinasabi ni Gadon na pinapa-stop niya na ang PIDEA leak issue sa hearing? At wala naman daw kwenta si Bato. Pautal-utal daw sa pag-English. So, panoorin natin to. Dapat talaga ay itigil na yung hearing na yan ng committee ni Senator De La Rosa. Aba. Dahil wala namang patutunguhan at pag-aaksaya lamang ng pera ng gobyerno. Aba. Ng hearing na yan. Aba. At yan naman ay base lamang sa chismis. Isipin nyo, kung ang sinasabi ni Senator Bato ay authentic daw yung form, yung report, it refers only to the authenticity of the form. Kahit naman sinong empleyado ng gobyerno, pwede kang gumawa ng report doon sa form or na ipi-fill up mo, and then what matters... Utal-utal ka din. Alam mo, ay break shoutout. Love team na sila ni Trillanes. Alam mo Gadon, ganito kasi yan. Kasi ang nakakaloko dito na sinabi ni dismiss Gadon ay parang pinapaniwalaan ni Senator Bato de la Rosa ang chismis. Okay sana Gadon kung ang pinuntirya mo dun sa sinabi mo ay si Maharlika. Pwede yun kasi ang tingin mo sa aming mga vlogger, mga chismoso Yan ang tingin ni Gadon sa mga vlogger Ngayon, kung sasabihin mo na si Bato ay naniniwala sa chismis, so ulitin ko katulad nung kanina na sino papaniwalaan ko sa inyo? Ikaw na na-dismiss? Anong tawag dun sa pagkatanggal ng lisensya nito? Dismiss din yun no? Tama ba? Ano namang saktong pagkakasalita sa ganon? Si Gadon, ito ay wala na hutong wala nang hindi na to matuturing na attorney kasi tinanggalan na to ng tinanggalan na to ng na sa pagiging disbar disbar pala, hindi pala dismiss, disbar. Etong disbar na to na attorney, na si Gadon. Ngayon, ang pangit kasi dito, sinabihan niya si Senator Bato de la Rosa na pautal-utal pa daw mag-English. So, ano yun? Sasabihan mo na i-stop ang PIDEA leaks hearing nang dahil lang sa pautal-utal na English ni Senator Bato de la Rosa? Kung hindi ka ba naman sandamakmak na tanga, Gadon, doon ka babase sa pag-uutal-utal na pag-i-English ni Senator Bato de la Rosa? Unang-una, bakit ka babase sa salitang English? Bakit? Bagay, yung nga pala, tropa nyo nga pala Amerikano, nakalimutan ko. Oo nga pala, Oo, tropa mo nga pala yung Amerikano, kaya pala gustong-gusto mo ng English. Most is yung credibility
nung nire-report mo. Kung ang iyong superior ay tinanggi o ibinasura yung report mo kasi nga hindi naman credible, edi wala, there is no report to be investigated upon. Hindi nga inaprubahan eh, tanga ka pala eh. Iba ang authenticity sa credibility. The form may be Alam authentic, but how about Ikaw na mismo, sabi mo, the form is authentic. Ano ba yung sinabi ni Bato at ano ba yung sinabi mo? but how about Wait lang, asan na yun? Ito. iba ang authenticity sa credibility. Tama, magkaiba talaga yun. Alam namin yun, The form may be, The form may be authentic, maybe authentic, but how about the credibility? Yun na nga yung sinabi ni Senator Bato eh. but how about the credibility na it refers to truthfulness of the report, of the contents of the report. Magkaiba yun. Ngayon, kung pagbabasihan mo lang ng investigasyon, Puta na, pinahaba-haba mo pa yung may credibility ka pa at authentic na sinasabi ka doon eh. Halos ang pinupoint mo lang naman is peki yung PIDEA leaks. Ano ka ba? Bobo! Bobo naman talaga. Ang bobo. Eto gadon. Bakit hindi mo binabanatan si Jinggoy? Gadon, alalahanin mo ha. May picture ka dito. No, may picture ka dito, Gadon, nakasama mo si Kumar. Kaya todo ayaw mo na, kaya todo tanggi ka or todo tanggol ka na wag nang pag-usapan itong PIDEA leak na to dahil ba dito sa picture na to? Nakasama ka dito? Ha? Gadon. Baka nakakalimutan mo, nandito ka. Ayan ang laki-laki mo. Ikaw pa yung tinuro, Gadon. Ikaw pa yung tinuro dyan, Gadon, nakaganon sa'yo. Tropa ko to. Tropa ko to. Diba? Tropa ko to eh. So, paano ka namin papaniwalaan? Anong sapat na mo na mas papaniwalaan ka namin kaysa kay Senator Bato de la Rosa? Unang-una, sa dami-daming kumalat na picture, ikaw, si Cheese, si Jinggoy, si Lisa, at marami pang iba nakasama ni James Kumar. Si Senator Bato de la Rosa, wala pa kami nakikitang picture na kasama si Senator Bato de la Rosa. Although, kilala niya to, si James Kumar. Kilala niya kasi nakikita niya. Nandiyan sa gobyerno eh. Nandiyan sa gobyerno natin si James Kumar eh. Diba? Tanginang niya, ang lakas mo magsalita, pero nandito ka Andiyan ka laki-laki ng ilong mo dyan Gago! Tangina, kami po yung gagaguhin mo. Laki-laki ng ilong mo dyan, tapos makapagsalita ka, wagas. Gagawin mo pang tanga sa isip namin si Senator Bato de la Rosa. Ang ganda nga ng mga pinapakita ni Senator Bato de la Rosa dun. Tigil-tigilan mo nga kami, lariga dun sa kabaliwan mo. ay yung form na tumatalsik pa yung laway mo. authentic daw dahil kasi pinirmahan at yun daw ay ginawa nung si Morales. How about the authenticity of the contents of the report? Kung yun ay binasura na or hindi man lang na na-file. Ibinasura. Ibig sabihin nga, nanggaling pa rin yun sa taas. Utos yun sa kanila na ibinasura. Sa madaling salita, Gadon, inutos ng taas or pinakamataas nila Morales noon yun na hindi nga itinuloy, na ibinasura na lang sa kadahilanan maraming mga kilalang personalidad na masasangkot doon sa PIDEA leak na yon, sa operation na yon. Ikaw na mismo tanong, salita mo, sagot mo ng kanilang superior o officially documented by the office, di wala.
pagsasayang lang talaga ng pondo ng gobyerno yung hearing na yan. Tapos ngayon, may papundo-pundo ka pa ng gobyerno. Bakit? Yung ginagawa nyo, hindi ba sayang sa pondo ng gobyerno yan, Gadon? Yung ginagawa mong project yan, dyan. Saklap nga nang nangyari sa'yo eh. Buti pa si Tamba, naging ano eh. Tapos ikaw, nilagay ka dyan sa... Yan. Walang pondong posisyon. Nananawagan ako kay Senator, kay Senate President Mitsubiri na tanggalin na dyan sa committee na yan, si Bato de la Rosa. Dahil kasi... Kita mo? Gusto mo pang manduan. So, ibig sabihin, porket tropa ka, papaniwalaan ka, ganun. Porket kaalyado ka. So, ibig sabihin, gusto mo ipamukha sa sambayan ng Pilipino na kayo lang dapat ang mag-manipulate ng buong nangyayari sa hearing. Kayo lang, ganun. So, bawal yung may Duterte, dyan. Ganun ba? Nakita nyo naman, wala naman talaga pinatutunguhan, kundi gusto lang. Walang pinatutunguhan kasi nga, tropa mo tong isa sa andyan sa issue, si James Kumar. Tingnan mo! Gago! Bobo! Putay na to. Bobo mo itong hype na to. Ay hindi. Nagigets ko naman. Hindi. Lagyan natin background music kasi na yung sad song natin dito. Then nagigets ko si Larry Gadon. Alam niyo kung bakit? Kasi natataranta na din to. Kasi buruin mo halos lahat sila connected kay James Kumar. So sa madaling salita, kapag naimbestigahan talaga itong si James Kumar, lahat sila damay. Kasi malamang sa malamang, may mga nalalaman nitong si James Kumar mapatungkol kay Larry Gadon, mapatungkol kay Chis Escudero, mapatungkol kay Jinggoy, at lalong-lalo na kay Ma'am Shitars at kay BBM. Kaya itong mga to natataranta na ito may papanawagan ka pa na pwede mo naman rektahin doon at bataan ka naman ni Marcos. Bakit ayaw mo rektahin? Bakit idadaan mo pa sa social media? Kasi nga gusto mo magkaroon ka ng simpatya or kampiyan ka ng tao. Create ng destabilization kay President Bongbong Marcos. Nako. Anong create? Anong create? Alam nyo, namimiss ko yung araw na ang mga senador ay talagang mahuhusay, matatalino. Nung bola po itong hype na ito, kaya maniniwala kami sa'yo. Galing. Whose erudition of the issue. Talsik-talsik pa yung laway mo dyan, being discussed in the Senate are also intelligent, smart, bright, and very scholarly. Itong si Senator Bato de la Rosa, isipin nyo naman, he cannot even express himself in straight English. At even in Tagalog. Anong problema doon? Basihan na ba yun para ka ng investigasyon? Ang pagtatagalog at pag-i-English? So sa madaling salita, si Gadon ay katulad lang ng mga supporters, dugyot supporters ng Marcos na palagi na lang sinisilip ang pagtatagalog ni Robin Padilla, pagtatagalog ni Bato. So hindi daw straight mag-English. So tangina, hindi sana kumuha ka ng senador na Amerikano, straight lagi yun. Walang preno mag-English yun. Gadon? Parang ikaw lang, Gadon, nakakamiss sa, nga. Kaya nanto, igasabihan mo pa na, pinapalabas mo tanga-tanga si Bato. Ikaw nga hindi mo nga napanalo yung disbar mo. Sino mas tanga sa inyong dalawa? Gago! Sino mas tanga sa inyong dalawa ni Bato? Ikaw na yung disbar mo, hindi mo nga na-aksyonan? Asan ka ngayon? Andiyan ka sa posisyon na walang pondo? Kaya ka nagkaganyan siguro Baka nagugutom ka na. Makapagsalita to, kala mo perfecto kang hayop ka. Mali-mali pa. O kaya nauutal pa. Ano ba naman klaseng senador? Mali-mali pa, nauutal pa. So point ba yon ng kasama ba sa investigation yon? Porket nauutal ka,
nagkakamali ka sa pag-i-English, ibig sabihin hindi mo na kailangan maging ano? Hindi mo na kailangan na tawag dito, hindi ka nakarapat dapat sa isang investigation. Ganun ba yung ibig mo sabihin? So karapat dapat pala diyan yung mga English na fully tawag dito yung talagang straight mag-English. Di sana ang lahat ng ito sa susunod, total, may susunod sa 2025, maglagay ka ng isang purong Amerikano para dire-diretso yung English niya. Putang inang to. Pilipino ka ba? Nasa Pilipinas ka ha? Para sa kaalaman mo lang. Ito ang tunay na jukebox. Oo. Pero may pinagkaiba. Ito si Gadon, no? Ito si Gadon, ang pagiging jukebox nito, pag nilaglagan mo ng pera, puputak ng hindi ginagamit ang utak. Bars. Ha? Ayun yung pinagkaiba nyo. Sa sinabi ni ano, ibig sabihin, binanatan ka rin pala ni Marcos? Binanatan ka rin pala ng boss mo? Oo, kasi sinabi niyang jukebox kay Morales, tumatama din yun sa'yo. Sa poll ka rin dun eh. Ganyan ka rin eh. Ganyan ka rin eh. Kaso nga lang, ang pinagkaiba nyo, ikaw, pag inulugan ka ng pera, magpuputak ka or kakanta ka na hindi mo ginagamit ang utak mo. Ayun yung pinagkaiba nyong dalawa. At speaking of Senator Bato, mas dihamak na magiging mas karepes ka 3 beses kong or ilang beses kong matitignan na respetuhin si Bato kaysa sa'yo. Tandaan mo yan. Sino maniniwala sa'yo, Gadon? Yung mga supporters nyo na mga kasing dudugyot nyo? Durian. Kaya dapat, wag nang gawin ng chairman niya ng... Puta, na wala ka palang karapatan na magsalita sa mga ganyang usapin, pagpautal-utal ka mag-English. Diba? Isang malaking katarantaduhan eh. Aso yan, si Gadon. Tahol ng tahol. Kaya ba niya humarap dyan kay Bato? O yun, tanongin kita, Gadon. Ikaw Gadon, nasa gobyerno ka rin. Bata ka ni Marcos eh. Ba't ayaw mo pumunta doon? Harapin mo si Senator Bato. Sabihin mo sa kanya yan. Ano ka? Vlogger? Vlogger ka? Putay na hindi ka rin pala doon naiiba sa mga bagay. Magkakasama-sama pala kayo, no? Ba't kaya ganun, no? Yung mga tansu vlogger, tansu supporter, tansu speaker, sa social media nagpuputak. Ikaw Gadon, try mo kaya humarap kay Senator Bato kung masasabi mo yan. Di mo kaya, no? Kasi puro putak ka lang din eh. Puro putak tumbong ka lang din eh. Committee. Senator Migs, dapat yung ginastos diyan sa hearing na yan ay isingil. Dapat ay bayaran ni Senator Bato. Putay na, pondo yun dun, tapos papabayaran mo. Kita mo, katangahan mo. Putay, papasigil mo sa kay Senator Bato. Pondo nga ng yun para sa hearing. Bobo ka ba? Hindi na siya abogado, di ba? Putay lang, papasigil niyo. Sabi niya, dapat Senator Migs, yung ginastos sa hearing, bayaran lahat ni Bato. Paano ibabayaran ni Bato? Pondo nga sa hearing yun. Oo. Lahat ng hearing, may mga pondo yan. Tanga ka ba? Bobo ka puta. Tsaka eto pa, kung ako kay Mig Subiri, ba't kita papaniwalaan? Sino ka ba? Ha? Sino ka ba? Unang-una, si Mig Subiri, isang, ulit si Migs, Senate, tama ba? Senate President? Tama, no? Senate President si Mig Subiri. Tama ba ako? Paki-confirm nga. Baka nagkakamali ako ng salita eh. Mahirap na. Pautal-utal. Si Bato nga, sinisita ni Gadon eh. Ako pa kaya. Senate President ba si Mig Subiri? Senate President, no? Tama. Joke time. Kaya nga eh.
Oh, correct ko, di ba? Sino, kung ako ba naman, no, kung ako ba naman gadon, tandaan mo to gadon, saksak mo to sa ilong mong malaki ha. Kung ako ba naman gadon, isa akong Senate President, magpapaniwala ako sa'yo? Sino ka? Isang disbar na attorney? Isang ngawa ng ngawa sa social media? Na wala namang bayag, ganun ba? Puta na. Eh di kahiya-hiya si Mig Zubiri nun. Nakakahiya yun pag pinaniwalaan ka niya. Ha? Kaya kung ako kay Mig Zubiri, bakit kita papaniwalaan? Sino ka? Eh mas di hamak na mas kapanipaniwala si Bato kaysa sa'yo. Tanginan to. Kaya minsan hindi talaga basihan ng katalinuhan eh. Dito kasi, ang pinopoint niya is bobo si Bato. Kasi nga, pautal-utal. Nag-ano siya personal attack nga. Kasi utal-utal daw, mag-English, mali-mali pa. Una-una, probinsyano si Bato. Malamang na magka-bali-balingo ang English nun. So, pakialam mo. Eh, gusto mo, mag-senator ka kung mananalo ka. O total, di ba bata ka naman ni Marcos? Iba tayo mo mag-senator. Para mapatunayan mo na dapat Bato, ganito ka dapat mag-English kapag humaharap ka sa Senate hearing. Ganon dapat, hindi nagpuputak ka dyan. Putana, hindi ka nga manalo-nalo eh. Gago. Tapos sasabihan mo pa si Bato ng bobo, mas bobo ka. Anong kaguluhan ito? Wala. Wala, nahimik ako dito. Anong kaguluhan nito? Si Gadon ang talunan. Nanggugulo na. Nanggugulo na lang ang putang inan to. Sabi ba naman bobo daw si Bato? Bayaran daw ni Senator Bato ang ginastos sa hearing. Di mo katangahan yan? Tapos hindi daw karapat dapat na maging chairman si Bato sa hearing na yan kasi uutal-utal daw mag-English at mali-mali pa ang pronunciation. Sabi ito, ulitin natin, putang ina, Dapat talaga ay itigil na yung hearing na yan ng committee ni Senator De La Rosa. Dahil wala namang patutunguhan at pag-aaksaya lamang ng pera ng gobyerno. Yung hearing na yan. At yan naman ay base lamang sa chismis. Oh, chismis! Kung ang sinasabi ni Senator Bato, ay authentic daw yung form, yung report. It refers only to the authenticity of the form. Kahit naman sinong empleyado ng gobyerno, pwede kang gumawa ng report doon sa form or na ipi-fill up mo and then what matters most is yung credibility nung nire-report mo. Kung ang iyong superior ay tinanggi o ibinasura yung report mo kasi nga hindi naman credible, edi wala, there is no report to be investigated upon. Iba ang authenticity sa credibility. The form may be authentic, but how about the credibility na it refers to truthfulness of the report, of the contents of the report? Magkaiba yun. Ngayon, kung babasihan mo lang na investigasyon, ay yung form na authentic daw dahil kasi pinirmahan at yun daw ay ginawa nung si Morales, how about the authenticity of the contents of the report? Kung yun ay binasura na or hindi man lang na na-file ng kanilang superior o officially documented by the office, di wala, pagsasayang lang talaga ng pondo ng gobyerno yung hearing na yan. Ako nananawagan ako kay Senator, kay Senate President Mig Zubiri na tanggalin na dyan sa committee na yan si Bato de la Rosa. Dahil kasi nakita nyo naman, wala naman talaga pinatutunguhan, kundi gusto lang ay mag-create ng destabilization kay President Bongbong Marcos. Nako, alam nyo, namimiss ko yung araw na ang mga senador ay talagang mahuhusay, matatalino, magagaling. Ibig sabihin, bobo rin pala si Jinggoy, ganun.
Ibig sabihin, bobo rin pala si Risa Ontiveros, ganon. So, ibig sa madaling sabihin, bobo rin pala si Mig Zubiri, ganon. Hindi ka talaga nag-iisip butang ila ka isusundot mo pa yung namimiss mo yung dating senator, mga senador. Totoo naman, may point siya doon. Pero, kahit ako, namimiss ko yung mga dati. Diba? Kagabi lang nung pinapanood natin sa live di Banat Bay. Ang point dito, isasabihin mo yun. So, ibig sabihin, pinapatamaan mo lahat ng senator na mga bobo sila. At pati si Mig Zubiri. Si Mig Zubiri ay Senate President eh. Ang bobo nilang giisip talaga to. Whose erudition of the issues being discussed in the Senate are also intelligent, smart, bright, and very scholarly. Itong si Senator Bato de la Rosa, isipin nyo naman, he cannot even express himself in straight English. At even in Tagalog, mali-mali pa o kaya nauutal pa. Ano ba naman klaseng senador yan? Kaya dapat wag nang gawin ng chairman niya ng... Bakit nasa ano ba yon ng pag sa committee hearing na kailangan straight ka, bawal ka mautal, kailangan na straight ka mag-Tagalog, mag-English. Nasa rules ba yon? Ay, Boss Randall and Madam, may... pumiyok pa ako. Boss Randall and Madam, may gilab shoutout. Excuse me. Tuloy natin. Senator Migs, dapat yung ginastos diyan sa hearing na yan ay isingil. Dapat ay bayaran ni Senator Bato de la Rosa. Walang kwenta-kwenta. Tayo na babayaran. Bobo ka ba? Paano babayaran yun? Pondo nga. May pondo yun doon. May pondo yan para sa mga hearing na yan. Tanga talaga, putik. Ay, naku po. Kaya ano masasabi nyo kay ganon? Ano masasabi nyo kay ganon? Tama nga, Kuya Jay, paulit-ulit. Pinapanood ko lang Banat Bay. Ano daw kaguluhan eh. Natakot lang yan. Natakot lang yan kasi nga, nandito siya. Nandito si Gadon eh. Kitang-kita siya dito eh. Nandito kasi siya, kaya nag-gurumentado tong lokong to. Gadon, ito, panoorin mo Gadon, kaya ngayon nagigets ka na namin kung bakit ka nag-urumentado ng ganyan. Kasi nandiyan ka, Ayan, magkatabi kayo ni James Kumar. Di ba? Kaya takot na takot ka, Gadon. Ganun ba, Gadon? Ay, naku, Gadon. Tigil-tigilan. Kailangan to ka sa iyo, Gadon. Wala talaga to si Gadon. Alam mo, kaya alam mo Larry Gadon, ikaw ang sumusunod sa yapak ni Trillanes. Di ba? Sa totoo lang, ikaw at si Trillanes, halos si isa na lang ngayon. Sama mo pa yung dalawang vlogger, si Mike Abe, tsaka si Coach Jarrett. Pare-parehas kayo. Pare-parehas na nga kayo ng hugis ng ilong. Pare-parehas pa kayo ng muka, pare-parehas pa kayo ng ugali. Pare-parehas pa kayo ng utak. Alak ng timang naman yan, kaya pala putak ng putak. Kaya naman, laki-laki, lakihan ko pa. Di ba? James Kumar, Chis Escudero, Larry Gadon, Boy Evangelista. Di ba? Kaya, putak ng putak. Para mapatigil na ang Senate hearing at para hindi siya mabisto. Ang galing, di ba? Ang galing. Ay, magdaldal lang gagong ganong talo na siya noon. Ayop na ganun. Ano bang basihan ng pagiging? Kaya nga, bobo. Oo nga, kamukha siya ni Cass Jarrett, di ba? Sabi niya eh. Kaya pala hindi pinayagan ni Lord na manalo yung saksakan ng yabang na yan. Kulelat kaya yan. Wala nga napatunayan niya si Gadon eh. So yun, hanggang dito na lang yung live natin. Maraming salamat at kanina pa tayong ngawa ng ngawa dito. Magpo 4 hours na pala tayo. Grabe, 4 hours yung live ko. What? 4 hours na yung live ko? Ang tindi nun Gravity yun Oo, gravity yung live ko 4 hours na pala yun. Nakalain mo yun. Bilis nung
Pambilis nung live natin. So, ito, panoorin pala natin muna pala to. Ito, may bago na naman silang pinapakulo. Ano na naman ba itong ipapatawag si ano? Oo, ipapatawag na naman doon. Ay, ayoko pala panoorin. Baka matsupalang ko tayo. Oo. Ay, naku po talaga. Ang buhay. Ay, weather lang. Oo. Ay, naku. Bakit kaya ganyan yung mga tao sa mundo, no? Oy, ano to? Pabi Boys Vlog, maraming salamat sa pag-member. Oh, sakto sa Banateros ng SMNI, okay? So, yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi and God bless. Pakishare po ng ating live at upload araw-araw. Thank you. And thank you and bye-bye. And